Ano ba sa Tagalog ng 15? 15. Yan. Yun pala. First John mo kaya? Yeah, First John. Unong Juan. First John 9. Wa may 9. Unang Juan, di ba ko na unang Juan? John siguro. First John na. Wala lagi First 9. John. Wait lang. First John 1:14 guro. Wait lang. Baka ako yung kamali. First John. Hanggang 10 na lang per John 1. Hanggang 10 lang nga. Ay, ano yan? Ang 1. Baka dyan. Hindi yan dyan. Ano Ah, yan? baka sa 2. First John Wait lang. 2. Ano yan? Patient children. Patient children. Kasi Hinagalaman. hahanap ng inyong teacher. Ano Sa 2 na ba? Sa 2. Ano word? Na, third pala. Third John. Third pala. Third John. 5. Nagkabaliktad yung sulat ko. 3 John 5. Third John 5:14 to 15. 5. Forgive me. Sabi dito na, now this is the confidence that we have in Him, that if we ask according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. So, sinabi dito na this is our confidence that kung yung hinihingi natin ay according to His will, nakikinig siya, na He hears us, na naririnig ng Diyos yung mga ano natin, yung mga panalangin. Kasi nga, ano ba? Kasi we ask according to His will. That's right. Hindi na nakaya sa Tagalog. Kasi alam natin na we are asking according to His will. So kung you are asking according to His will, there's a guarantee. May assurance ka na naririnig ng Diyos yung hinihingi mo. Kasi nga, sabi niya dito na kung you're asking according to His will, He hears us. Ibibigay niya. Yes, amen. So, another thing is, believe in the good news. Ano ba yung good news? Alam niyo naman yan eh. Ano ba ang good news? Ano ang good news? Romans 10:9. Yung good news is ang the gospel of Christ. So, pag sinabing good news, magandang balita. Di ba? So, ano yung balita? Ano ba ang balita? Salvation. So, ano lang, in our literal meaning, ano ba yung news? John 1:1. Jesus Christ. Yung ano ba, sa literal na meaning lang, ano yung news? Balita. Balita, di ba? Nangyari na. Nangyari na. Report mo na lang. It's a report na, hindi yung, kumbaga ba, weather, it's sabihin natin yung weather forecast. Di ba ang weather forecast is sinasabi yung ano ang mangyayari. Oo. But kung report na yan, Tapos na. Tapos na. Nangyari na. nagre-report ka sa nangyari na. So, tapos na ba? Already happened. So, paniwalaan nyo yung good news. Ano ba yung good news? Jesus. Magandang balita. John 9. Diba? Yung good news is Jesus. dapat dapat paniwalaan natin yung good report na Jesus paid it all. John 9 is Logic. Ang mga batang to. So, next one is huwag nating kalimutan na may helper tayo. Diba? May helper tayo. The Holy Spirit. Amen. Nasa John 14:26. Hindi na to baliktad. Look, John 14. Natulog ka na, Ras? Gisingin ka namin pagtapos na. You have a helper. Yeah. The helper will help you write those things. 26. Yeah. Yeah. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will I send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Yeah, so yan, diba? Sabi dito na yung Holy I Spirit, said to you. which is our helper, Helper. whom the Father sent in Jesus' name will teach you all things. And then, hindi ka lang tuturuan, but bring to your remembrance all things. Man. Hmm? Mali man, oh.
bring to your remembrance. So ano ba, parang ano ba yung remembrance sa Tagalog? Remembrance? Remembrance? Ipaalala, ipaalala ng ano ba, ng banal na espiritu, yung ano ang mga sinasabi ng Remembrance, alaala mo Panginoon. na. Oo. Bring to your remembrance man, bring to your remembrance. So parang ipaalala sa iyo yung lahat ng mga sinabi ng Panginoon. So maaalala mo talaga. Right. Maalala mo kaya? Of course! Maaalala ko kasi nga, may helper ako. Yung ganun ba? Naman ako eh. Ras talaga. So kung tayo ay nagdarasal, ano rin, hindi pwedeng i-base yung mga prayer natin sa isang ano lang, sa isang verse ba? Hindi pwedeng isa lang kasi nga, 'di ba sabi isa, i-example lang natin yung ano, Mark 11:24. Kung yun lang yung basihan natin, hindi natin i-consider yung 26, hindi pa rin yun ano, 'di ba? Kasi ano, talaga hindi pwedeng isang scripture lang yung basis mo sa ano, parang sa pinagdadasal mo ba, hindi mo i-consider yung iba kasi kung sa ano lang, so kung sa Mark 11:24 lang, so paano naman yung ano, naniniwala ka pero yung may unforgiveness ka pala. So hindi pwedeng hindi mo yun i-consider. So wag mong i-gamitin yung isang scripture para lang sa iyong ano, dinarasal. Tapos pag hindi dininig ng Panginoon, Lord, sabi mo dito ano, pero hindi mo naman binigay. Wala. Parang ano ba, parang nagbi-blame ka kay God, bakit hindi Lord na naman. si Lord na naman yung Ikaw naman yung i-blame mo. nagkulang. Tapos, yun pala, may unforgiveness ka sa sarili mo, di ba? So, kailangan i-consider natin yung ibang verses, hindi lang yung isa. So, kung ano daw, si Ross is Uy! Huwag kang matulog dyan. Helper. may helper ka Ross na tutulungan ibubuka yung mata mo. Pahiram nga ng tukog dyan eh. Parang anuhan ba? Anuhan ka ng toothpick. So, ano lang, kung tayo ay magdasal, yung Thanksgiving ba, hindi yung parang hingi ka ng hingi. Kasi nga, finish work na. So, kailangan natin i-remind yung mga sarili natin na, oy, finish work na pala to. Hindi yung, sana, Lord. Thank you na. Kung hindi, mag-thank you ka. Ay, Lord, salamat Thank kasi. you guys sa Diba? Ferrari Lord. Thank you sa Ferrari, Lord. Kahit hindi ngayon, baka bukas. Oh, na, Diba? may kahit pili, mag-thank you, good. Oo, mali pala ako doon. Thank you sa Ferrari Lord. Parang ano ba, hindi mo na Kinadoubt, di mo dinadoubt. parang hindi mo kino-conflict. Ano ba yung, Hindi mo kino-conflict yung prayer. wag mong, parang ikaw yung nagdasal, tapos ikaw naman yung kumontra. Diba? Wag mong, ano ba yan sa Tagalog? Basta na. Basta naintindihan niyo naman yun, diba? Gaya mo doon or kanina. Oh, parang ganon. Oh. Yung parang ganon. Contradict. Tama. Wag mong i-contradict. Yun pala yung tamang salita. English yun. English yun, Tagalog pala yun, pero pwede na rin yun. Contradict sa may Tagalog sa Contradicto. Contradict yung faith mo. Contradicto ba? Wag mong banggain ba, gano'n. Wag mong, ikaw yung nagsabi, ikaw naman yung nagdadoubt. Yung parang ganun ba? Kasi huwag mo Parang ilihis. ikaw lang yung Binabawi mo yung ano. doubtful na yun, di ba? So ano lang, yun lang yung ano ko, yun lang yung i-share ko sa inyo. So kung tayo ay magdasal, kailangan magdasal tayo from A position. a position of finished work. Kasi nga, Jesus finished it all. John 19:30 said, it is finished. So kung sinabi niya it is finished, huwag kang mag-doubt na baka ano pa. Diba? Kasi kung naniniwala ka talaga sa Kanya, wala kang rason na magda-doubt. Kasi yung lahat ng mga bagay na kinakailangan natin ay nasa Panginoon na. So, ang ano lang natin is, parang i-claim mo ba, ay Lord, thank you, kasi kahit, sabi nila, wag na pala yung kahit.
na yun, kahit. Wag mong kontrahin pala yun. Kasi parang Yung contradict, huwag mong kontrahin yung yung dasal mo. Ikaw na yung nagdarasal, ikaw pa yung kukontra. Diba? So, dapat dapat alam mo yung standing mo, dapat alam mo kung saan ka lulugar. Lagi mong isipin na, I am righteous. Righteous. Because God made me righteous. Parang ginawang babayad ako sa lahat ng utang ko kahit mahirap. So, lang yun lang yung i-share ko. So, before our let us pray. Father God in heaven, Lord, salamat sa mga salita, Father God, na aming narinig today, Lord God. Salamat, Lord, na through your word, Father God, it reminded us, Father God, it reminded us, Lord, that it is finished already. You have done all the things, Father God. You are now seated at the right hand of the Father, Father God, because it is finished. It is done, it is accomplished, it is completed by you alone, Father God. So, Lord, we thank you for everything that you have done. We thank you for the things that is going to manifest unto our lives, Father God. And we thank you that from this moment, Lord, we are always victorious because of what you have done. We are more than conqueror because you have won the victory already. So, Father, as we live in this place, we believe that you continue to guide and protect us, Father God, from the schemes of the enemy. And we believe, Father God, that throughout the week, you are with us always. So, Father, we thank you and we love you. In Jesus' mighty name, amen.